Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Helen. Taong 1980, Iloilo. 17 anyos si Helen nang maisipan ng mga magulang na pagbakasyonin muna ang dalaga sa bayan ng lolo't lola. May pagkapasaway si Helen, kaya yun lamang ang naisip nilang paraan. Nagbabakasakali na baka sa pananatili sa lugar, mabago ang ugali nito. Ay, ano ba yan? Sa dami naman ng pwedeng pagbakasyonan, doon pa sa amoy kalabaw. Ano ba akala nila sa akin? Magbubukid? Wika ni Helen. Laking Maynila at sunod sa layaw ng mga magulang. Ngunit nangangamba naman ang mga ito na malihis ng landas ang nag-iisang anak. Kaya wala na silang magagawa kung hindi pauwiin ito. Inabot na sila ng gabi. Nang mga panong ito ay hindi pa gaanong marami ang ilaw sa lugar. Nakita mo na, nang dahil sa pag-iinarte mo, inabot na tuloy tayo ng gabi sa terminal. Kailan ka ba titigil sa pagiging isip bata mo, Helen? Wika ng ama. Oh, tama na yan. Baka kung saan pa mauwi ang usapan nyo. Helen, anak, makinig ka na lang sa papa mo. Para din naman to sa'yo eh. Tsaka isa pa, 2 buwan ka lang naman sa lolo mo. Ayaw mo ba nun? Makakasama mo sila. Wika ng ina. May katigasan ang ulo ni Helen. Walang pakialam sa mga pangaral at disiplina ng mga magulang. Eh bakit hindi na lang kila Tita Vangie sa Quezon? O kaya kala Ate Clarita sa Laguna? Ba't dito pa? Layo na po nito. Tsaka sino kakausapin ko dito? Mga kalabaw? Tugon ni Helen. Nang makababa sila sa sinasakyan, dito ay may nakasalubong silang matandang babae. Mahal, isuot niyo yung sombrero niyo ha. Yumuko kayo. Huwag niyong titignan yung makakasalubong nating matanda. Wika ng ama. Ayaw pa sanang sumunod ng anak. Subalit sinuot niya ang sombrero at pilit itong pinayuko. Magandang gabi po, Nanay Ibyang. Makikiraan lang po ha. Pupunta lang po kami sa bahay nila Tatang. Wika ng ama. Tinitigan nito ni Nanay Ibyang. Aba, gabi na yata kayo sa daan. Iho, eto ba ang pamilya mo? Tanong ni Nanay Ibyang. Oho, magbabakasyon lang po itong anak ko kay tatay. Sige na ho, mauuna na ho kami. Maraming salamat ho. Tugon ng ama sabay lakad. Nakalimutan niyang sabihan ang 2 kasama na maaari nang alisin ang mga saklob sa ulo. Sa bandang unahan naman, may malaking puno ng akasya na madadaanan. Sobrang laki na tila natatakpan na ang ibabaw ng daan. Hanggang sa makarinig sila ng pagaspas at huni. Sige na, bilisan niyo maglakad. Magmadali na kayo! Wika ng ama. Hanggang sa makarating sila sa tahanan ni Lolo Crisanto. Tang, tao po. Nandito na po kami, Tang. Wika ng ama. Ilang beses pa itong kumatok at sumigaw. Ngunit walang nagbubukas ng pintuan. Hindi na makatiis si Helen. Kinatok niya ng malakas ang pintuan at doon pa lamang ito bumukas. O anak, andito na pala kayo. Hindi man lang kayo nakapagsabi kaagad na darating kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Tanong ni Lolo Crisanto. Opo, matagal na. Mga kalahating oras. Tugon ni Helen. Kasabay ng pagpitik ng ama sa tenga nito. Magmano ka sa lolo mo. Ikaw talagang bata ka ha. Atang, pasensya na po kayo sa apo nyo ha. Medyo naninibago lang po siguro sa buhay probinsya.
Pero mabait po yan. Wika ng tatay. Ay, wala namang problema, anak. Batid kung magkakasundo kami ni Belen. Diba, iya? Lo, Helen po, hindi Belen. Mano po? Pwede na po ba akong pumasok? Ang sakit na ng mga binti ko sa paglalakad. Gutom na ako. May pagkain po ba? Abay, oo naman na po. Pasok na kayo. Ay, ang lambing naman ng batang ito, oo. Manang-mana sa lola. Tugon ni Lolo Crisanto. Ay, ayos lang kaya ang dalawang matanda. Mukhang nag-aalangan tuloy akong iwan si Helen. Baka madisgrasya pa niya si tatay eh. Wika ng nanay. Ano ka ba? Oo naman. Ayos lang siya, medyo mahina nga lang ang pandinig nun. Kaya nga ito, dala ko yung hearing aid niya mula pa kay Sandro. Ipinagbili ko nang nagpunta siya sa ibang bansa. Baka sakaling makatulong kay tatang. Tugon ng ama. Nang makapasok sa tahanan, sinabi din nito ang patungkol sa matandang nakasalubong. Si Nanay Ibyang ay kilalang mangkukulam sa lugar, ngunit hindi naman namiminsala ng mga kabarangay. Ang ginawa ng ama ni Helen na pagbati ay upang maunahan ng dungan at maiwasan na mausog ang sino man sa kanilang tatlo. Ang sabi ng mga tao sa lugar, matitigan ka lamang ng matanda ay mataas ang tsansa na kapitan ka ng usog. Hindi naman ito pinakinggan ni Helen dahil para sa kanya, kwentong bayan at walang katotohanan. Lumipas ang 2 araw, nagpaalam na ang mga magulang. Babalik na sila ng Maynila upang magtrabaho. Helen, anak, magpapakabait ka dito ha. Huwag papasakitin ang ulo ng lolo mo. Lalo pat nasa Tita Celeste mo ang lola mo. Kayo lang dito at ang pinsan mong si Goyo ha. Wika ng nanay. Opo, basta susunduin niyo ako pagkatapos ng 2 buwan ha. Pangako niyo yan. Tugon ni Helen. Kalaunay umalis na ang mga magulang. Abala naman ang mga katiwala ni Lolo Crisanto sa paghahanda ng pagkain. Habang si Goyo naman ay nasa labas, nagwawalis ng mga tuyong dahon na nagkalat sa bakuran. Si Helen, naglibot sa buong bahay ni Lolo Crisanto. Lukot naman ang bahay na to. Napakalaki pero halos walang nakatira. Napakaluma pa na itsura. Wika ni Helen. Ang bahay ay nakadesenyo at naitayo pa sa impluensya ng mga Kastila. Ingrande ngunit luma na. Subalit nung kabataan ng lolo, isa ito sa madalas pagdausan ng mga piging at pagtitipon. Psst! Huwag ka dyan sa likod. Baka makurso na daan ka pa ng engkanto. Mamaya kunin ka pa eh. Dito ka lang sa harapan. Wika ni Goyo. Pinsan niya. Ano ka ba, Goyo? Bata-bata pa natin naniniwala ka na sa ganyan. Panakot lang sa atin yan ng mga matatanda, no? Wala namang maengkanto, tsaka yung mga multo. Psst, hindi yan totoo. Tugon ni Helen. Biglang nabali ang sanga ng puno. Kamuntikan pa siyang malaglagan. Sabi ko sa iyo totoo sila. Ayan tuloy nagalit. Humingi ka ng pasensya. Wika ni Goyo. Ano ka ba? Hangin lang yon. Sa panapakaliwanag, sino tinakot mo? O siya, sige na. Lalabas muna ako. Masyadong malamok na dito. Mabuti pasama mo na lang kaya ako. Libre kita, dali. Wika ni Helen sa pinsan. Baka pagalitan ako ni Lolo. Ikaw na lang ate. Mamaya mapalo pa ako eh. Tugon ni Goyo. Ano ka ba? Akong bahala, dali. Halika na. Lumabas sila ng tahanan at lumibot sa barangay. Hindi pa gaanong karamihan ang kabayan. Madalas nasa loob lamang ang mga residente. Hanggang sa mapadpad sila sa isang manggahan at naisipang mamitas ni Helen. Uy, Goyo!
tingnan mo oh. Ang lalaki ng mangga. Tara, kuha tayo dali. Wika nito. Ano ka ba ate, hindi naman sa'yo yan eh. Mamaya pagalitan ka pa ng may-ari. Malalagot pa tayo kay lolo. Tugon ni Goyo. Hindi nagpapigil si Helen. Nakalambitin na ang mga sanga dahil sa kabigatan ng kumpol ng mangga. Madali lang naman itong maaabot ni Helen. Pinaayos niya ang damit ni Goyo upang paglagyan ng mangga. Ilang sandali pa ang lumipas. Hoy! Sino nagsabing pwede kayong kumuha ng mangga? Baka gusto nyo hindi na makalabas dito. Nagugutom pa naman ako. Wika ni Tomas habang nakatitig sa kanila. Sabi ko sa'yo ate, may magagalit dito eh. Umalis na tayo. Wika ni Goyo. Hindi nakagalaw si Helen. Nagulat ito sa nakakatakot na boses. Wala naman siyang nakikita. Walang tao doon sa lugar. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa puno si Tomas at ginulat ang dalawa. Sinong hinahanap nyo? Ang galing ko talaga magbago ng boses. Nakakatawa yung mukha mo, babae ah. Mukhang naubos yung dugo mo sa takot. Yan kasi, kuha kayo ng kuha ng hindi sa inyo. Tama lang yan. Wika ni Tomas. Isang lalaki. Kayumanggi ang balat at mukhang magsasaka. Akala mo ba nakakatawa ka? Muntik na kaya akong himatayin dito. Wika ni Helen sabay bato ng malaking mangga. Nasa pool sa noo si Tomas at napahiga sa semento. Nako ate, napatay mo yata yan eh. Lagot ka! Wika ni Goyo. Kinabahan si Helen sa pag-aakalang nasaktan niya ito. Pero maya-maya lang, tumayo na si Tomas. Aray! Ang sakit ah. Ganyan ba talaga yung mga taga Maynila? Marahas? Parang hindi kayo sanay sa biro ah. Tomas ang pangalan ko. Nakatira dyan oh, malapit sa bahay ng lolo mo. Isusumbong kita mamaya. Wika ni Tomas. Nakonsensya si Helen at humingi ng pasensya. Nagpakilala din ng dalaga at muling sinisi si Tomas dahil sa pananakot. Ngunit dahil palabiro si Tomas, madali lang naman silang nagkagaanan ng loob ng dalaga. Makwento ang lalaki tungkol sa mga bagay na nagaganap sa baryo at sa mga kwento tungkol sa mga taong naroon. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi ay hindi nakita ni Helen na may naglalakad na matanda at nabangga niya ito. Imbis na matumba ang matanda, hindi na malayan ni Helen. Bumagsak na siya sa lupa. Aray! Ang sakit! Lola, ano ba yan? Ang lawak-lawak ng daan eh. Wika ni Helen. Galit na nakatitig ang matanda. Ngunit napansin nila na tila mabilis na nagsasalita ang matandang babae. Nakatitig kay Helen at paulit-ulit na bumubuka ang bibig. Magsasalita pa sana si Helen, ngunit biglang humarang si Tomas. Pasensya na ho kayo. Baguhan lang po tong kaibigan ko eh. Hayaan niyo po, hindi na po mauulit. Naudlot ang ginagawa ng matanda. Hahawakan pa sana ito ni Tomas upang akayin. Ngunit bigla itong tinapik ng matanda at nagpatuloy sa pag-uusal. Helen, halika na. Tumayo ka na dyan. Pasensya na po uli, Lola ha. Aalis na po kami. Wika ni Tomas. Halatang takot ang mukha nito. Nakilala ni Tomas ang ale. Ito ang matandang si Ursula, nakilalang mambabarang sa lugar. Bihira lamang ito mapadpad sa barangay. Subalit tanda ni Tomas ang itsura nito. Hinila niya si Helen pauwi ng tahanan. Nasa labas pa lamang ng bakuran ay bigla nang namutla at nasuka si Tomas.
Maya-maya pa ay napahiga na ito sa kalsada, namilipit sa sakit. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Nanay! Tawagin mo si Lolo Crisanto, bilis! Wika ni Tomas habang patuloy sa pagsusuka. Nakatulala lamang si Helen. Subalit nang magkulay dugo na ang lumalabas sa bibig ni Tomas, nataranta ito. Tumakbo papunta sa lolo. Lo, si Tomas po masakit yung tiyan. Sumusuka na po ng dugo eh. Wika ni Helen kay Lolo Crisanto. Ano? Bakit anong nangyari? Tinamaan ng lintik. Kuya, bilisan mo. Kunin mo sa kwarto yung mga gamit ko. Wika ni Lolo Crisanto. Mabilis namang kinuha ni Goyo ang itim na kahon na tila may mga nakaukit na kakaibang mga letra sa palibot. Lumabas sila kasama si Helen, Goyo, at mga katiwala ng bahay. Nakita nilang naroon pa rin si Tomas at parang wala ng malay. Nasa tabi naman ito si Tandang Ibyang. May mga inusal, kasabay ng pag-ihip sa noo. Abay, Bya, mabuti na lang nandito ka. Ano bang nangyari sa bata na yan? Kung saan-saan na naman siguro gumala. Wika ni Lolo Crisanto. Mukhang nakasalubong niyo si Ursula. Nararamdaman ko ang presensya. Masama. Naiwan sa katawan ni Tomas. Ano bang nangyari? Crisanto, meron ka bang langis ng nyog? Pahingi nga ako ng maharangan ko ang ibinigay ng matanda. Natapik si Tomas. Sobrang lakas na usogang tumama sa kanya. Mabuti na lang, dito niya inatake sa lugar natin. Kung hindi, baka hindi na to umabot. Wika ni Tandang Ibyang. Kasalanan ko po yata to. Nabangga ko po kasi yung matanda. Pagkatapos parang may binubulong siya habang nakatingin sa akin. Kaso bigla po siyang inarangan ni Tomas. Kaya ayun tinapik siya nung matanda. Lo, natatakot ako. Baka balikan ako ng matanda. Wika ni Helen. Huwag kang mag-alala, Apo. Narito ang lolo. Hindi ka basta-basta mahahawakan ng Ursula na yan hanggat nabubuhay ako. Tugon ni Lolo Crisanto. Tama, iha. At isa pa, kilalang albularyo ang lolo mo nung araw. Siguradong hindi mangangaha si Ursula na kantiin ka. Lalo na kapag nalaman niyang apo ka ng matandang bingi na to. Wika ni Tandang Ibyang. Lumalabas na malapit na magkaibigan ang dalawa. Aba, nakikita mo ba tong nasa tenga ko? Kahit bulong ng lamok maririnig ko. Nabili to sa ibang bansa upang matulungan akong makadinig. Pagyayabang ni Lolo Crisanto habang itinuturo ang hearing aid. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Tomas. Bagaman nanghihina, maayos na ito, nanumbalik na ang kulay. Ayos ka lang ba? Ikaw kasi, nagpapakabayani ka pa. Wika ni Helen. Ano ka ba, kaysa naman ikaw yung nagkaganito, baka mas malala pa. Bruha yung nakasalubong natin. Tugon ni Tomas. Maya-maya pa, hinatid na si Tomas sa tahanan. Si Tandang Ibyang naman ay naglakad na pauwi. Nag-iwan lang ito ng kahoy na kwintas kay Helen. Kung sakaling balikan siya ng mambabarang, makakatulong ito sa kanya. Ilang araw din ang lumipas. Nanatili lamang si Helen sa kwarto dahil sa sobrang takot. Si Tomas na lamang ang pumupunta sa kanila upang makipagkwentuhan. Tutal malapit lang naman ang tahanan nito.
O paano? Uwi na muna ako ha, maggagabi na eh. Saka sa makalawa nga pala, pista dun sa lugar. Manood tayo ng prosesyon. Sakto, dadaan yun dito sa atin eh. Wika ni Tomas. Oo ba? Basta hindi tayo lalayo ha, ayos lang. Sige na, umuwi ka na. Bukas na lang ulit. Tugon ni Helen. Nang makalabas na si Tomas, sandali pang naupo si Helen sa labas. Apo, mas maiging pumasok ka na dito. Mamog na. At saka malamok dyan sa labas. Wika ni Lolo Crisanto. Opo, Lolo. Susunod na ako. Tugon ni Helen. Maya-maya pa nang makapasok ang lolo, meron siyang nakita na tila gumagalaw sa gilid ng tahanan. Kinusot pa ni Helen ang mata. Muling tinitigan ang puno ng akasya. Nanlaki ang mga mata ni Helen sabay napatakbo papasok ng bahay. Nanginginig ang katawan at hindi makapagsalita. Oh, napano ka? Parang nakakita ka ng kung ano ha. Helen, iha, magsalita ka. Nahirapang sumagot si Helen. Nilapitan nito ng katiwala at inabutan ng tubig na maiinom. Saka pa lamang kumalma ang babae. Lo, sa labas po dun sa may puno, may naglalakad na taong kabayo. Nakatitig po ata sa akin. Tugon ni Helen. Yung ba? May tiwala na rin sa'yo ang kaibigan ko. Tikbalang ang tawag doon na po. Siya ang gabay ko at bantay ng lupang kinatitirikan nitong bahay. Huwag ka matakot sa kanya, kaibigan ko siya. Kaibigan ng pamilya natin. Ilang henerasyon na ang dumaan, inaalagaan niya ang bahay. Pati na din ang mga nauna sa atin. Nakikipagkaibigan lang yon, kaya nagpakita sa'yo. Wika ni Lolo Crisanto. Pero Lo, parang kakainin niya po ako eh. Nakakatakot naman ang kaibigan niyo. Wika ni Helen. Sabi sa'yo ate, may bantay sa bakuran natin. Ikaw kasi ginalit mo. Yan tuloy, nagpakita sa'yo. Wika ni Goyo. Batay sa pagpapaliwanag ng lolo ni Helen, ang buong bakuran at bahay ay nasa pangangalaga ng tikbalang. Subalit hindi ito maaaring lumabas sa teritoryo. Dahil doon, hindi na tumambay pa sa labas itong si Helen hanggang sa sumapit ang araw ng pista. Maggagabi na, sabi ni nanay. Mga bandang 8:00 dadaan dito yung prosesyon. Gusto ko sanang sumama ang kaso hindi ako pinayagan eh. Kaya dyan na lang tayo sa harapan manood. Wika ni Tomas. Nag-antay sila sa prosesyon. Kasama ni Goyo ay nakaupo ang mga ito sa kahoy na upuan sa labas ng bakuran. Maya-maya pa, tanaw na nila ang mga ilaw. Mga parol na gawa sa papel de hapon at may ilaw ng kandila sa loob. Tuwang-tuwa naman si Helen. Sabik nang makita ng malapitan ang mga ilaw. 1, 2, 3. Ang dami namang parol niyan. Laki pa nung umiilaw na puting kruso. Ayos palang pista dito sa inyo, Tomas ah. Wika ni Helen. Nang matapos ang kaganapan ay papasok na sana sila ng tahanan. Ngunit bigla silang pinigilan ni Goyo. Teka ate, ayan o may naiwan pang kasama sa prosesyon. May dalang ilawan. Wika ni Goyo. Sabay turo sa madilim na parte ng daan. Oo nga no. Ang bagal naman yata. Naiwan na siya eh. Tugon ni Tomas. Subalit maya-maya pa ay tila nanigas ang tatlo. Ang akala nilang kasama sa prosesyon, walang iba kung hindi si Ursula. Hindi kagad nakatakbo ang magkakaibigan. Muling nag-orasyon si Ursula, kasabay ng paglakas ng hangin. Aswang! Lolo Crisanto! Tulungan niyo po kami! May aswang! Wika ni Tomas.
Bumulusok pa ibaba ang aswang. Habang naglalakad papalapit si Tandang Ursula, naglalaway ang aswang. Nakaamba lamang ito na tila nag-aantay ng utos mula sa matanda. Nang sumenya si Ursula, kagad namang sumugod ang aswang. Sabay-sabay namang yumuko ang tatlo. Nakita nilang nasa pintuan na si Lolo Crisanto, tumatakbo papalapit sa mga bata. Sinubukang patamaan ng sumpa ng matanda si Helen. Subalit sa kabutiang palad ay tila nakatulong ang kwintas na bigay sa kanya ni Tandang Ibyang. Nang muling umatake ang aswang at dumapo sa itaas ng puno na nasa bakuran nila Lolo Crisanto, susugurin sana nito ang matanda. Ngunit mula sa dilim ay may malaking kamay na humablot sa aswang. Naroon ang tikbalang na bantay ng tahanan. Binugbog ang nilalang. Paulit-ulit na pinagsisipa ang buong katawan. Ngayon na ang oras, Crisanto. Paniningil, pinatay mo ang asawa ko. Wika ni Ursula. Nang mga sandaling ito ay nasa loob na ang mga bata. Nanatili naman sa labas ng tahanan si Lolo Crisanto. Mula sa kanyang likuran, lumabas ang dambuhalang aso. Kagad na dinambahan si Lolo Crisanto dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Eto na ba yon, Ursula? Eto na ang kaya mong gawin. Wika ni Lolo Crisanto, kasabay ng pagsaksak sa tagiliran ng nilalang. Nang makabangon si Lolo Crisanto ay nasa harap na niya si Ursula. Biglang sinakal ng matanda si Lolo Crisanto. Hindi makagalaw si Lolo Crisanto habang hawak-hawak siya ni Ursula. Lolo! Mag-ingat po kayo! Nanlilisik na ang mga mata ni Ursula. Patuloy na nagbabanggit ng orasyon habang hawak si Lolo Crisanto. Kaso nga lang, ilang sandali pa ang lumipas ay bigla namang nasuka si Ursula. Lumabas ang napakaraming langaw sa bibig nito. Lahat ng butas ng katawan, may lumalabas na insekto. Maya-maya pa, tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Ursula. Kasabay nito ang pag-alis ng iba pang nilalang, pati na din ng mga malalaking aso. Wala ka pa rin talagang kupas, Lolo Crisanto. Napabagsak mo pa din si Ursula. Wika ni Tomas. Lo, paglaki ko turuan mo ako ng ginawa mo ha. Gusto ko po ng ganyan eh. Wika ni Goryo. Maya-maya pa ay gumalaw si Lolo Crisanto at merong pinulot. Abay akalain mo, pinatay ng sariling sumpa. Etong kaibigan natin tikbalang, mapaglaro kong minsan. Nung una tumulong, sa bandang dulo nanood na lang. Pero pagpasensyahan nyo na ako mga apo ha. Nalaglag yung hearing aid eh. Wala akong marinig kanina. Wika ni Lolo Crisanto. Napakamot na lang sa ulo ang tatlo. Isang pagkakamali ng mambabarang ang pagpapakawala niya ng malalakas na sumpa. Nasa teritoryo siya ni Lolo Crisanto, kaya madaling bumalik ang lahat ng orasyon sa kanya. Matapos ng lahat ng kaganapan, maraming natutunan si Helen sa lugar. Nagpatuloy na lamang siya ng pag-aaral sa probinsya upang masamahan si Lolo Crisanto, pati na din ang mga pinsan at kaibigan. Nung una ay ayaw niya sa probinsya. Pangit ang ugali ni Helen. Ngunit lumipas lamang ang ilang panahon. Marami siyang natutunang ibang bagay na hindi niya matututunan sa Maynila. Kaya naman lahat ng ito ay pinagpapasalamat ni Helen. Nang dahil sa karanasan sa probinsya, marami siyang natutunan ng mga bagay, hindi lamang sa aspeto ng kababalagan, maging sa pang-araw-araw na buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Renato. Taong 1975.
San Dionisio, Iloilo. Malaking tanong kay Renato ang katauhan ng ina. Napapansin niya ang kakaibang kilos nito, lalo na kung sasapit ang kabilugan ng buwan. Meron itong ginagawa sa harapan ng altar. Kapag malapit naman ang Semana Santa, kasama ng mga kaibigang albularyo, nakikita niya ang mga ito na papunta sa altar. Meron silang sinasagawang ritual at pag-aalay para sa tinatawag nilang Ido ni Mona. Nagsimula ito nung magkaroon ng malaking suliranin ang lugar. Biglang nagkasakit ang mga tao at kung hindi naman maagapan ng mga manggagamot, kamatayan ang kinakahantungan nito. Anak, ikaw na muna ang bahala sa pwesto ha. May importante lang akong pupuntahan. Malapit na naman ang araw ng pag-aalay. Sa darating na kabilugan ng buwan, ilang araw na lang Semana Santa na. Hindi pa kumpleto ang paghahanda ko. Wika ni Nanay Nita. Wala pong problema, Nay. Ako na pong bahala. Kaso lang po, konti na lang po yung paninda natin eh. Maubos na po to, bago abutin ng hapon. At saka, alay, wala po bang katapusan yan? Tanong ni Renato. Maraming tao. Napakalakas ng boses mong bata ka. Kailangan nating gawin yon para sa proteksyon mo at ng mga kagaya mo. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Sa susunod na, mahabang paliwanag to eh. At kung ano man ang makikita mo, manahimik ka na lang sa ngayon. Sige na, ayusin mo na yung mga paninda natin at aalis na ako. Renato, isipin mo na lang na ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi man ako albularyo, pero alam ko ang ginagawa ko. At saka anak, umuwi ka nga sa tamang oras. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Wika ni Nanay Nita. Wala nang sinabi si Renato. Ngumiti na lang sa tinugon ng ina. Mula nang namatay ang ama dahil sa hindi matukoy na sakit, naging mahigpit na ang ina sa kanya, maging sa paglabas tuwing gabi. May mga pinaniniwalaan itong mga pamahiin na ayon sa kanya, ito ang dahilan sa pagkamatay ng mga tao sa lugar. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ang sanhi. Tanging mga pamahiing pinagtibay ng paniniwala at mga kaganapang hindi maipaliwanag kahit ng sensya. Hapon na nang maubos ang paninda ni Renato. Meron silang pwesto sa palengke kung saan nailalatag ang mga sari-saring uri ng lamang dagat. Nagmumula ito sa iba't ibang mandaragat na pinagkukunan nila ng paninda. Inayos na ng binata ang mga gamit upang makauwi. Alam niyang hindi na dadaan doon ang ina. Didiretso ng uwi ng tahanan para walang makakita sa mga iniipon niyang alay. Renato, uuwi ka na ba? Saan pumunta ang nanay mo? May ibibigay sana ako sa kanya. Naghahanap yon kahapon ng mga tahong at uway. Meron sana ako bukas. Baka gusto niya kako nang maihanda ko. Wika ni Aling Carmen. May nilakad lang po si nanay na importante. Sige na po, Aling Carmen. Ihanda niyo na lang po at aabisuhan ko siya pag uwi mamaya. Sigurado naman akong kukuha siya eh. Mauna na po ako ha. Hapon na po kasi. Tugon ni Renato. Bago umalis, iniwan niya ang kalahati ng bayad sa ale. Alam niya na marami din itong mga suki, kaya naninigurado na irereserba ito sa kanila ng matanda. Sinakyan niya ang sariling habal at binagtas ang daanan. Medyo may kalayuan sa tahanan ang palengke, kaya alam niyang aabutan na siya ng dilim. Halos paliparin na ng binata ang sinasakyan dahil magagalit ang ina kung nasa labas pa rin siya pagkagat ng dilim. Ayon kay Nanay Nita,
Hindi ligtas sa lugar tuwing sasapit ang dilim sa paligid dahil baka tiyempong mapadaan ang ido ni Mona. Sa paglalarawan ng ina, isa itong kalesa na minamaneho ng dalawang engkantong aso at kapag natsyempohan mo sa daanan, posibleng hindi ka na makauwi ng ligtas dahil ang ido ni Mona ay nangunguha ng mabibiktimang mga kaluluwa. Hindi man ito pinaniniwalaan ng binata, ngunit para na din mapanatag ang kalooban ni Nanay Nita. Sinusunod naman niya ito kahit ayaw tanggapin ng isipan. Ilang sandali pa naabutan ang ina. Abala ito sa paggawa ng maliit na kwadrado at pinagtagpi-tagping kawayan na nilagyan ng palitaw. Nay, hayaan niyo na po yan. Ako na po ang gagawa. Sandali lang po Ayusin ko po muna yung dala ko. Nay! Nay! Ano ba yan Parang bingi to Nay! Ipasok ko na nga muna to. Ay, nako. Wika ni Renato. Naririnig kita pero hindi pwede anak. Ako dapat ang tumapos nito. Sige na. Maglikpit ka na. Ilang sandali lang magdidilim na Mag-ayos ka na din ng lamesa. Nakapagluto na din ako ng hapunan. Tugon ni Nanay Nita. Akala ko po, hindi niyo ako narinig Nga po pala nay, nagbilin si Aling Carmen kanina. May tahong at uway daw siya bukas. Ang sabi ko po, tabihan ka na saka binayaran ko po ng kalahati. Alam niyo naman po doon sa palengke, maraming bumibili. Wika ni Renato. Mabuti naman anak, salamat ha. Hindi natin yun ibebenta. Idadagdag natin sa alay. Ilang araw na lang. Kabilugan na ng buwan kaya may oras pa tayo. Sige na't pumasok ka na. Hindi maganda ang ora ng lugar. Merong mga nakamasid sa atin. Wika ni Nanay Nita. Magsasalita pa sana ang binata. Ngunit bigla itong nagulat sa pagdapo ng maliit na ibon sa tapat mismo ng pintuan. Kahit singliit lang ng maya, pero maganda ang kulay na nakapalibot sa mga pakpak. Akmang aabante si Renato ng lakad. Bigla namang dinambahan ng ina ang ibon gamit ang pulang tela. Dali-dali niya itong nilagay sa maliit na kahon. Nakangiti ang ina na tila tuwang-tuwa sa ginawa. Magtatanong pa sana ang binata kung ano ang gagawin ng ina sa nahuling ibon. Ngunit pinandilatan siya nito at sinabing manahimik na lamang. Wala nang nagawa pa ang binata kung hindi magkipit balikat na lang at pumasok sa tahanan. Kasunod naman ng ina na dala-dala ang hayop at ang mga kagamitang ginawa. Ilang minutong katahimikan sa loob ng tahanan. Ayaw ding magtanong ni Renato sa ina, lalo pat hindi naman niya makukuha ng maayos ang sagot. Naghanda na ang binata. Inayos na nito ang lamesang kakainan. Habang ang ina naman, nagsasarado na ng pintuan at mga bintana. Habang hawak ang palaspas, sinasabayan ito ni Nanay Nita ng pagbigkas ng mga kataga na hindi naman maintindihan ni Renato. Hindi niya pinakialaman ang ginagawa ng ina. Bagkus hinayaan niya itong matapos bilang respeto sa paniniwala. Sa isip ng binata, hindi niya man maunawaan ang mga ginagawa ni Nanay Nita. Inaalala na lamang niya kung para saan ang mga ginagawa ng ina. Ganun pa man, minsan ay hindi talaga mapigilang punahin ng nanay, lalo na't may mga oras na tila nawawala sa tamang pag-iisip ang ina. Sige na anak, mauna ka nang kumain at susunod na lang ako. Tatapusin ko lang tong palaspas, mahirap na. Nasa bahay natin ang sugo. Taon-taon silang nandito Kaso hindi ko sila matsyempohan. Ngayon pinalad akong makahuli ng isa. Wika ni Nanay Nita. Anong sugo, Nay? Halina nga po kayo. Kumain na po tayo.
Baka nalilipasan ka lang ng gutom. Nare-respeto ko po yung mga pamahiin nyo. Pero wag naman po sanang umabot sa ganito. Parang kayo lang po sa baryo natin ang naniniwala na may ganyan eh. Buti na lang malayo yung pagitan ng bahay. Kung hindi ano anak, ang sabi ko, hindi ko maipapaliwanag sa'yo. Gusto ko mang ipaliwanag ang mga nakikita at naririnig ko. Alam ko naman na hindi mo papaniwalaan ang mga sasabihin ko. At saka anak, hindi ko gugustuhin na pati ikaw maging kagaya ko. Baka hindi kayanin ng dibdib mo. Madalas sa mga kagaya ko, nawawala sa tamang pag-iisip. Ipagpasalamat mo sa Diyos na matibay ang ina mo anak. Isipin mo na lang na sakripisyo ko ito. Wika ni Nanay Nita. Nay, wag naman po sana kayong mawala sa realidad. Nasa isip nyo lang yan. Bunga lang po yan ng imahinasyon nyo. Tugon ni Renato. Tandaan mo anak, binigyan tayo ng Panginoon ng natatanging abilidad. Kahit magkatuguman tayo, magkaiba ang timbang at lawak ng mga nakikita natin. Basta Renato, dating gawi. Kapag nagsimula na ang ritual, wag na wag kang dudungaw, ni sisilip sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kahit anong marinig o maramdaman mo, wag kang lalabas. Nakahanda na ang lahat ng alay. Bukas ng umaga, hahatid dito ang 7 biik. May dadating din ang mga kasama ko sa pagsasagawa ng alay. Kaya wag ka nang masyadong mag-alala. Wika ni Nanay Nita. Nanahimik na lamang ang binata habang tinatapos ang pagkain. Matapos ang ginagawa ng ina, sumabay na din ito kay Renato. Ilang sandali pa, nang matapos ang mag-ina sa pagkain, kagad na silang tumuloy sa kani-kanilang kwarto upang makapagpahinga. Hindi makatulog ang binata dahil tila ayaw dalawin ng antok ang katawan. Akmang babangon sana, ngunit bigla itong nakarinig ng tunog. Isang napakagandang awit na umeeko sa buong lugar. Nilinga ito ng binata. Wala siyang makita. Hanggang sa may nakita siyang figura ng tao kahit madilim ang paligid. Bigla siyang napaikab na tila pinapatulog ng boses. Akmang tatayo pa sana, may kung anong dumagan sa katawan na mabigat at hindi niya maigalaw. Ilang sandali pa ang lumipas. Unti-unting napapikit ang mga mata ng binata. Hanggang sa napunta si Renato sa espasyo na purong itim na may kaunting liwanag. Ayon sa kanya, naglakad siya sa lugar hanggang sa makapasok sa lagusan. Nakakita siya ng mga bagay na kumikinang. Naglabasan ang naggagandahang kababaihan. Nakasuot ng tapis, pangtaas lamang at pangbaba. Sinasayawan siya ng mga ito na tila inaakit. Nagising si Nanay Nita nang marinig ang ungol ng anak. Dali-dali itong tumakbo sa silid ng binata. Kurtina lamang ang harang sa bukana ng kwarto, kaya naman madali itong nakapasok. Kinabahan si Nanay Nita nang makita ang sitwasyon ng anak. Hindi man sigurado, pero sinubukan niya ang naisip. Mataas ang tensyon ni Nanay Nita. Kinuha niya ang biyag na ibon, kamuntikan ng patayin sa pamamagitan ng pagsakal. Akmang tatanggalin niya na sana ang mga pakpak, ngunit lumabas ang binata. Nay, ano pong ginagawa niyo? Ginising niyo po ba ako? Bitawan niyo po yan, Nay, kawawa naman po oh. Anong oras na? Bakit ang aga niyo pong nagising? Tanong ni Renato. Ayos ka na ba anak? Wala bang masakit sa'yo? Natakot ako nung narinig ko yung ungol mo. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Nita. Ayos lang naman po ako, maganda nga po yung tulog ko eh.
galing po ko sa masayang panaginip. Sige na po, matulog na po tayo. Akala ko po umaga na. Napabangon ako, akala ko po may kailangan kayo sa akin eh. Sakay balik nyo na po yung ibon. Baka po mamatay yan sa ginagawa nyo eh. Wika ni Renato. Napabuntong hininga si Renato habang bumabalik ng kwarto. Si Nanay Nita naman, hindi na bumalik pa. Bagkus bitbit niya ang pinaglagyan sa ibon at itinabi sa mahabang sofa. Doon niya ipinagpatuloy ang pagtulog. Bago pa man matulog si Nanay Nita, binalot niya muna sa pulang balabal ang pinaglalagyan ng ibon nang sa ganon hindi na muli ito makaabala sa kanilang pahinga. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na ang mag-ina. Hinanda na ng binata ang mga ibebenta sa palengke. Samantalang si Nanay Nita naman, naghanda na ng makakain. Halos lahat ay nakabalot na sa pabilog na dahon ng nyog. Maaga ding naihatid ang mga biik na may kasama pang mga manok. Bukas pa naman ang tinakdang araw pero tila malaki at madami ng inilalagay na alay, kaya't mas maaga itong inihanda. Mukhang fiesta sa lugar dahil sa dami ng pagkaing inihanda ni Nanay Nita. Ang buong baryo ay abala sa paghahanda para sa Semana Santa. Bawat lugar ay may nakalatag na mga santo. Ginawan pa ito ng maliit na tahanan para sa magdarasal. Hindi naman nagtagal si Renato sa palengke. Magtatanghalian nang umuwi na ito. Dala ang mga tahong at uway na binili kay Aling Carmen. Naabutan niya sa tahanan ang mga manggagamot. Kasama ito ng nanay. Nag-uusap ng mga dapat gawin. Kumusta iho? Parang may kakaiba sa'yo ah. Marami ka sigurong ginagawa kaya ganyan. Hindi bale. Isasama ba natin to mamaya? Magsasagawa tayo ng nobena. Isama mo na to nang may tagasagot tayo sa dasal. Wika ni Mang Dodoy. Oo nga, Nita. Isama mo na ang anak mo. Saka sana, tinuturuan mo na ito sa mga ganitong gawain. Sa ating tatlo, ikaw lang ang may anak. Ayaw nating iba ang magpatuloy na mga nasimulan natin. Pero ang problema, iha, sumama ka ng malinis namin yang ora mo. Mang Dodoy, parang tama ka sa sinasabi mo. Halika nga, iha. May titigdan lang ako sa mata mo. Tumingin ka ng diretso sa akin. Wika ni Tia Patring. Teka, may problema po ba? Huwag niyo na po kong isama, Nay. Magpapahinga po sana ako eh. Pakiramdam ko, lalagnatin ako. Kanina nung nasa palengke ako, nararamdaman ko po yung init ng katawan ko. Pasensya na po kayo ha. Papasok na po ako sa kwarto. Tugon ni Renato. Alam ng tatlo na merong mali. Kinausap ng dalawa si Nanay Nita sa gagawin. Nailahad din ni Nanay Nita ang nangyari kagabi. Maging ang ibong sinukloban niya ng pulang tela. Pinaliwanag niya sa dalawa. Ayon sa mga ito, tama ang naisip ni Nanay Nita. Naingkanto ang binata kaya merong kakaiba sa katawan. Nagsabi din ng mga gagawin ang dalawang albularyo kung paano makakalas ang unti-unting paglason sa kaluluwa ng binata. Isasama nila ito sa gagawing alay. Bago pa man nagsagawa ng pagdarasal sa bawat engkantasyon ng altar, sinigurado muna nilang maigapos ang ibon sa pamamagitan ng pulang tela na sinamahan nila ng mga dasal. Paniguradong hanggat hindi pa nagsasagawa ng ritual, mailayo na sa kapamakan ng binata. Inihanda nila ang lugar ng pag-aalayan bago pa man mag-ikot sa baryo. Naiwan namang tulog ang binata. Tumuloy na ang tatlo mula kapilya ng lugar
hanggang doon sa pinaglagyan ng mga altar at nilodan. Hindi nila alintana ang mabatong daanan. Iyon ay isa sa pamamaraan nila sa pag-aayuno at paghingi ng dagdag proteksyon sa pinaniniwalaang poon. May mga iilang tao na nakakita sa mga ginagawa nila. Ngunit sa isip ng mga ito, bahagi lang ng pagsasakripisyo ang ginagawa ng tatlo. Halos inabot sila ng ilang oras bago pa man sakupin ng dilim ang buong lugar. Bumalik na sila sa tahanan ni Nanay Nita. Naabutan nilang tulog pa rin ang binata. Medyo hindi na maganda ang naiisip ni Nanay Nita sa kalagayan ng anak. Kaya pinasok niya ito sa kwarto para sana gisingin. Naabutan niyang nasa gilid ito ng higaan, nakatalukbong ng kumot. Akmang gigisingin niya sana, ngunit kakaiba na ang kilos ng binata. Ay nako Diyos ko anak. Renato, gumising ka, ang init ng katawan mo. Anak, Mang Dodoy, Tia Patring, tulungan niyo po ako, ang anak ko. Wika ni Nanay Nita. Kalmahan mo ang sarili mo, Nita. Dahil yan sa bihag mo. Ang anak mo ang ginagantihan nila. Maghanda na tayo. Nakakasiguro akong hindi lang ang mga ido ni Mona ang magsasalo sa alay. Lahat ng ginamit na damit ng anak mo, Nita. Ipunin mo. Susunugin natin bago pakawala ng bihag. Kumpul yang mga ibang sugo ng engkanto. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit ka humuli ng isa? Wika ni Mang Dadoy. Hindi ko din talaga alam. Natutuwa lang ako habang hinuhuli ko ang ibon. Pasensya na kayo sa ginawa ko. Wika ni Nanay Nita. Hindi bale. Ang importante hindi kayo nasaktan. Maiging maayos na din ang lahat, tita. Nandito kami para gawing ganap ang pag-aalay natin. At saka, mangingi kayo ng tawad sa nangyari. Wika ni Tia Patring. Nagsagawa ng usal ang dalawang albularyo para sa binata. Ayon sa mga ito, sumpa ang dahilan kung bakit nagkaganito si Renato ni hindi makabangon dahil sa taas ng lagnat. Hindi din makausap dahil sa sobrang panghihina. Matapos ang ginagawang usal at pangkalas sa paggapos, kumuha ng isang balahibo ng ibon si Mang Dodoy. Kumuha na din ito ng baon ng nyug na nilagyan ng baga at ginamit ang balahibo ng ibon pang usok. Habang abala sa ginagawa si Mang Dodoy, si Nanay Nita at Tia Patring ay nasa labas ng tahanan. Hinahanay ang mga nilutong alay. Tahimik lang ang mga ito habang ang mga biik at manok hindi talaga kinatay. Bagkus nakahilera lang ang mga ito sa iisang pwesto. Mahaba ang espasyo na pinaglagyan ng alay. Pinalibutan nila ng sulo para maliwanagan ang lugar. Nang matapos sa paghahanda ang dalawa, natapos na din si Mang Dodoy sa paggamot sa binata. Inantay pa nila ang itinakdang oras. Alam nilang kusang lumalabas ang ido ni Mona sa ganong mga panahon. Maghahating gabi, nakasuklob ng puting tela ang tatlo habang nagro-rosaryo. Naroon naman sa likuran nila si Renato, nakahiga sa sahig ng tahanan hindi kalayuan sa kanila. Ilang sandali pa, may narinig silang mga langit-ngit sa kahoy. Dumagdag na din ang mga huni na tila hudyat ng kung anong nilalang. Papalapit ito sa kanila habang tuloy lang sa pagdarasal sa mahinang boses. Saksi ang tatlo sa paglantak ng mga ido ni Mona sa ginawang alay. Tila gutom na ang mga ito, maging ang mga biik, hindi nakagawa ng ingay. Minuto lang ang lumipas ay nalimas ang nailatag na alay. Sa kanilang pagmamasid, kusa namang naglaho ang mga nilalang.
matapos masimot ang naihandang pagkain. Matapos ng kaganapan, pinakawalan ni Nanay Nita ang ibon, kasabay ng paghingi ng tawad sa ginawa. Doon na inumaga ang dalawang albularyo. Kinaumagahan ay tila walang nangyari sa lugar. Balik sa normal. Maging ang binata ay maayos na din ang lagay. Dito napagtanto ni Renato na may saysay talaga ang ginagawa ng ina. Hindi niya man nakita kung ano ang tinatawag na mga ido ni Mona. Kumbinsido siyang totoo at may basehan ang ina sa lahat ng pinaniniwalaan, maging ng mga ginagawa. Hanggang sa kasalukuyan, nagsilbing aral kay Renato ang kaganapan. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo. Respeto sa mga nilalang. Respeto sa ibang tao. Lalong-lalo na sa kalikasan.